Tingnan nyo! Lahat! Ethan? Bilhin muna natin yung kakompetisyong shipping lines bago natin bilhin yung dalawang bagong barko natin. Dapat si Ernestina muna ang mga siwa nun dahil hindi ka pa pwedeng magpakita sa publiko. Mami, hindi ko na kailangan yan. Meron na akong sariling negosyo. Paano si Paloma? Hanggang ngayon nawawala pa siya. Wala siya kay Tita Alicia, wala siya kay Tita Salina. Ano man kaya pupunta yun? Kina Pamphilo. Tatay ni Dindo yun, di ba? Malamang may alam na rin yun. Oh, may hirap yatang galawin si Pantilo ngayon. Siya ang head security ni Amanda. At the same time, siya pang bumuno sa mga security ni Daddy. Kailangan may maisip na tayong paraan para mawala yung mga ibang pamilya. Sila ang dahilan kung bakit tayo nagkakaganito. Kaya dapat mawala sila. Masyado ka atang hayok na hayok sa dugo, Ernestina. Eh, sino bang hindi? Natatanda mo, Ernestina, tuwing humihingi ka sa akin ng tulong, may nangyayari. Well, si Alberto ang nilalapitan ko. Pero nirerendahan ko pa rin siya para walang dumanak na dugo. Palagay ko ngayon, kailangan ng pakawalan ng renda. Sino nga ba yung mga kailangan mawala? Si Amanda, Alicia, Lucinda, Rosa Camila. Pati na rin si Elena at Asturias, yung mga hayop na yun, kailangan mawala na. Sige, maghati-hati tayo. Basta sa akin si Amanda. Akin si Rosa Camila. At sa akin ang walang niyang kapit na si Alicia. Tudungisan mo na rin ba ang kamay mo, Mami? Dahil kailangan na. Sige, ibigay natin si Lucinda kay Nestor. Ano? Eh, hindi naman gagantihan ni Nestor si Lucinda eh. Kaya akin na si Lucinda. Si Nestor ang nagpapatay kay Felicet gamit ang mga tawang. At yung mga tauhong ko na yun ang gagamitin ko para kay Asturias at saka kay Elena. Ang tanong dito, paano kung kumilos na si Daddy? Hindi ko alam. Pero balang araw, maiintindihan din ni Danny na kailangan natin gawin to. Ayaw natin ng kahati sa pagmamahal niya. Ayan! Nakita nyo? Anong pinagsasabi ninyong nakakawala ang anak ko at nakikita sa Maynila? Warden, may nagpupuslit ba sa anak ko dito sa preso ng San Dionisio at dinadala sa Maynila? Wala po, Vice Governor. Baka nga naman nagkamali lang si Rosa Camila sa kanyang nakita. Masyado naman yata dumadal sa pagkakamali ng pamangkin ko. Eh dati raw nakita niya si Alberto eh. Baka naman masyado na siyang maraming naiinom na gamot dahil sa pagbubuntis niya, di kaya? Ay kung ganun ho, dispensa na lamang ho sa inyo. Hindi ako konsentidor. Ako ang nagpahuli sa anak ko. Bakit ko naman siya patatakasin? Might be politically motivated, Vice Governor. Attorney Asturias, ako ang tumiwalag sa Partido Liberano. Hindi ako pinatansik. If you'll excuse us, gusto ko makausap ang anak ko. Sige na. Sa likod na lang ho kay Duman. Bakit? Kasi ma'am, nakakawala yung mga tawa niya sa publication. Lucinda, totoo ba yung ipasasaro niya ng publishing? Kakausapin ko kayo lahat tungkol dito. Pero ma'am, totoo po ba ito? Mas mabuti pa, doon na lang tayo sa loob ng opisina mag-usap. Nakakaya dito, baka may makakita sa ating TV News na hindi taga-NBN. Okay? Ernestina, I swear, hindi mga tao Hong Kong bumaril dyan kay Rosa Camila. Si Amanda ang sa akin, di ba? Eh, imposible naman si Jonathan Quirino. Nakakulong pa yun sa San Dionisio Jail, hindi ba?
Tandaan mo, si Vice Governor Quirino at saka yan si Daddy magkaaway na dahil sa ginawang privilege speech ni Daddy na merong whitewash yung kaso ni Ethan. Talagang maraming galit dyan sa pangatlong pamilya ng daddy niyo, no? Kung bakit naman kasi hindi pa napulungan niya si Rosa Camila eh. Eh kung kausapin ko kaya si Vice, kakampi kaya siya sa atin? Meron ng malakas na kakampihan si Vice. Kaya nga nakakalabas yung anak niyan. Ang tanong kung sino. Imposible naman si Carlito. Masyado namang uhugin tong si Guada para maisipan niya yung mga ganung bagay. Madali lang malaman niya. Nestor, meron yata ang gustong tanong sa'yo si Ernestina. Mahal mo pa ba si Lucinda? Bakit po na itanong? Ang sabi mo, mamamasyal ka lang sa San Dionisio. Bakit ka umabot ng Manila? Gusto ko lang sana bisitahin si Rosa Camila. Mapapasama ako dyan sa ginagawa mo yan. Paano kung may maniwala kay Rosa Camila na ikaw nga nakita niyo sa Manila? Ha? Kailangan ko na silang gantihan. Pareho na sila ngayon. Lalo na si Rosa Camila. Hindi na ako makakapayag na yung boss ka rito ulit. Tandaan mo, hindi habang buhay ang pagkakulong mo. Hindi ka ba pwede magantay? Hindi na ako makapaghintay, Daddy. Buntis na si Rosa Camila. Kaya ngayon pa lang kailangan ko na magiganti. Maayos kami ng anak mo. Wala naman nangyari sa akin. Sigurado ka ba si Jonathan yung bumaril sa'yo? Kasi nagpunta dito kanina si Tito Emil, si Tita Angie, pati si Atty. Asturias. Hindi ko na nga alam eh. Sino nakikita ko. Dati si Kuya Alberto, ngayon naman si Ethan. O basta alagaan mo na lang yung baby natin. Kamusta naman yung dinadala ni Phoebe? Hindi 7 months na rin. Sana masaya ka na rin, Carlito. Masaya naman ako eh. Mabuti naman. O sige, may text mo na lang ako. Bye. So, okay, natapos na natin to. Sa next meeting na lang natin to tapusin. Ano? Ma'am, kailangan bumaba na po tayo. Dalian nyo. Bakit ang nangyari? May bomb threat po sa inyo ho naka-address. Dito sa akin, sa building? Opo, kaya naku, bumaba na kayo. We have to go. Ano, matatagal po ba yan? Titignan ko, Bossing, ang nangyari sa labas. Eh, baka may iwan ako ng huling biyahe ng barko pa Maynila. Ito na pala ito kayo. Bossing, hindi ka pa makakalabas ngayon. Ha? Bakit daw? Hindi ko alam. Tandaan nyo ha, lola ko pa rin ang gobernador dito. Kaya kahit isang anino ni Ethan na makataas dito sa preso, nire-report kagad sa mga pulis sa itinaga ko rito. Mr. Valiente, wala naman ho talagang nangyaring takasan dito. Oo nga, mabuti na yung sigurado lang. Sinta, maging pake kong gabi. Hatid ko sa bayan ng daddy mo. Ha? Ano? Nestor, magsalita ka nga. Ano bang nangyayari? Hindi ko masasabi sa'yo. Basta maging pake ka na. Nestor, natatakot na ako pero kailangan ko malaman. Yung boss mo bang may kagagawa ng mga nangyayari sa amin? Sinta, pwede ba huwag ka na magtanong? Mahal kita. Mahal na mahal. Hindi kita maililigtas kung puro ka tanong. Sige na, maging pake ka na. Ano man dapat kong itatakot eh? Daddy, kumusta na po si Rosa Camila? Okay. Galit siya sa akin. Oh, hindi. Sina Mami po. Bihirang umuwi rito. May problema eh. Tapos dagdag pa ako. Hindi. Sir? Yes, Elaine. Sir, excuse me po.
Sir, I got this letter. Naka-address po sa pangalan ko. O, anong nilalaman? Tell me, what does the letter say? Sir, it's a death threat. Pinagbabantaan po yung buhay ko. Ha? Tawagan mo si Yabe sa NBI. Yes, sir. Ma'am, Ay, nako. Nagpatawag ng meeting si Leandro ng buong pamilya. So, kailangan magpakita ka na sa kanya. kailan daw? Bukas. Kinakabahan nga ako eh. Baka tungkol sa negosyong pag-uusapan. Baka tuluyan ng mapalayas to si Ernestina. Mami, may bahay ka na. Tinan mo naman, oh. What's to worry, ha? Pupunta tayo, Mami. Kailangan magkaharap-harap na. Nilakad ba tayo? Well, I decided I'm going to sleep in my daughter's house, Lucinda, tonight. Akala mo hindi ko alam na may meeting ang mga Montemayor bukas? Kaya ka doon matutulog sa bahay ni Lucinda? Para sumama bukas? Why would I want to do that? I don't know. Sarina, baka nakalimutan mo. Nang dinadala mong apelyido ngayon ay Locsin na. At hindi na Montemayor. Wala pa bang iba? Dad, hindi makakarating si Tita Alicia at si Rosa Camila. Pumunta na sila ng ospital. Mga anak na si Rosa Camila. Siguro hindi tong araw na to, pero nagle-labor na si Rosa Camila. Hindi rin po makakarating si Mami, Daddy. Well, I did not expect her to be here. After all, hindi na Montemayor ang mami mo. Asturias. Yes, Senator. I also received death threats. Masasagutan lahat yan. Siguro pagdating ni Ernestina. Ang galing mo magtago, Ernestina. Hindi ho ako nagtago. Marami lang inasikaso. Kaya ba lumubog ang Montemayor Shipping dahil marami kang inaasikaso? Wala akong kinalaman doon. Come on. Wala kang naman kinalaman. Wala ka rin makinalaman sa nangyaring pag-kidnap sa inyo ni Rosa Camila. Kaya ba kayo tumawag ng meeting para insultuhin lang ako? Marami ka ng kalokohang ginawa sa akin. Walang katotohanan yan, Leandro. Nilasong ka ng ibang pamilya mo. Isa ka pang konsentidora. Dahil sa pag-iimbot mo, kaya nangyari ang lahat. Walang kinalaman si Mami. Then tell me, bakit nagkaroon ng malaking utang ang Montemayor Shipping Lines? Mawawala ka, di na iibig pa. Mawawala ka, di na iibig pa. Carlito? Nag-text sa akin, oh. Basahin mo. Oh, akala ko ba sa mga pa siya mga anak? Nagdahilan ako kay Phoebe sa mga pa ako babalik eh. Ganun talaga, Carlito. Pag unang anak, ganun talaga. Napapaaga kong minsan. Paano nga po to? Hindi kailangan, ngayon pa lang alis na ako. Basta magdahilan ka na lang kay Phoebe ng kahit na ano. Sabi mo ibang araw na lang. Sige, ako lang po bahala mag-isip ng dahilan. Bad luck. Bad timing.
Yun ang naging problema ng Montemero Shipping Lines. Kumuha ka ng loan para sa 3 barko at inallocate mo dun sa luxury liner. Ginawa mo pang collateral ang publishing. I just did what I had to do. You're right. Kaya nalugi ang shipping lines, lumubog kasama ang lahat ng kumpanya natin. Kaya kong bayaran lahat yun. No, Ernestina. I won't give you another chance. Niloko mo na ako. Ginamit mo ang sakit ko sa kalokohan lang yan. At hindi mo ako mapaniwala na wala kang kinalaman sa mga aksidenteng nangyari sa pamilya nito. Sige. Isisi niyo sa akin lahat yan. Basta lahat ng kasamaan, akong may kasalanan. Pero yung ibang pamilya ninyo, laging silang tama. Alam niyo, kahit minsan, hindi namin naramdaman na kami ang una at legitimate yung pamilya. Dad! Tama na, Leandro. Tama si Ernestina. Kami ang legal, pero lagi kaming mali sa paningin mo. Sa maraming hirap na naranasan ko sa mga kamay mo na pinagdudusahan ko pa rin hanggang ngayon. Kung ayaw mo na kami dito, aalis kami. Di lumayas kayo. Tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Ako, pupulot sa kanila, Dad. Alberto!